Okay, so praise the Lord mga kapatid. So although hindi natin nagawa ito pong finding your spiritual gifts during sa ating pong retreat, but then we thank the Lord na gagawin po natin itong sama-sama tonight, no? As we will devote yung mga yung ating mga discipleship training every Wednesday. Kung di man mo natin matapos ito today, then we can still do it next Wednesday, no? Para makomplete natin itong 135 questions at ito ay masagutan natin para ito po ay maunawaan natin so that we can really discover our gifts. So finding your spiritual gifts, no, it is a self-guided questionnaire. Meron po tayo mga easy to use self-guided questionnaire na ating pong tatalakayin dito. 135 po lahat 'yan. At kapag nasagutan po natin yan, ay ito po ang magdadala sa atin upang ma-discover natin yung ating spiritual gift. So, but before we go through that, magkaroon muna tayo ng konting introduction sa ating gagawin. Okay? Now, let's get started. Sabi doon sa ating pong manual, are you ready to actually begin to discover what spiritual gifts God has given you for your life and your ministry? As I hope and I pray na handa na po ang bawat isa sa atin because I believe it is important, napakahalaga po na ma-discover natin o madiscover natin yung mga spiritual gifts na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na magagamit natin sa ating buhay at gayon din naman sa ating ministry. So this will give you a running start. Ito po ang magdadala sa atin upang ma-discover po natin yung ating spiritual gifts na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? Now, before we start mga kapatid, you are now about to become involved in an exciting spiritual exercise. So ito po ay parang exercise spiritually. Gagawin natin ito na alam natin, sabi dito, you know that God has given you one or more spiritual gifts and discovering that gift or gifts will be a thrilling experience. So sa mga napag-aralan natin last time, nung tinakil natin po yung spiritual gifts, alam natin na sabi doon sa mga verses na ating napag-aralan, na ang Panginoon Diyos ay binigyan tayo ng isa at higit pang mga spiritual gifts. So ibig sabihin niyan, it may be that God has given you one or more, no? Napaka-importante po na na-establish natin 'yan at 'yan din ang sinasabi nitong ating pong questionnaire, no? Yung gagawin nating exercise, no? That napaka-importante na sabi nga natin na ma-discover natin itong gift o yung mga gifts and it will be a thrilling experience, no? It will be a para bang napakagandang ma-experience natin ito mga kapatid kasi ito yung isa sa pamamaraan na gagamitin ng Panginoon na upang i-lead tayo upang matunto natin po mga kapatid yung giftedness na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Although hindi tayo limited dito mga kapatid, no? Na sabi nga natin, it is God who can really lead us to that kind of gift na ibinigay sa atin ng Banal na Espiritu, pero alam natin na kaya po ng Panginoon Diyos na gamitin itong mga spiritual exercise na gagawin natin para i-lead tayo mga kapatid doon sa katotohanan upang ma-discover natin yung ating pong giftedness. At kapag na-discover, gusto natin po itong ma-enhance at ma-develop pa at magamit sa ating buhay at sa ministry na gagampanan natin sa iglesia ng ating Panginoon. Okay? In fact, you may be among those who have known what your spiritual gifts are for some time. Maaring ilan sa inyo or marami sa atin, alam na ninyo yung mga spiritual gifts ninyo, no? You have come to know that gift for some time when that is kung yun ang case no ng bawat isa and it is open is the questionnaire is not irrelevant. Ibig sabihin kahit na na-discover mo na yung giftedness mo sa Panginoon at you will participate dito sa gagawin natin, hindi po irrelevant yung gagawin natin o yung gagawin mo. Almost all who take the test are very anxious to see their scores, no? Yung ibig sabihin dito, kahit matagal ka na Kristiyano at alam mo na yung giftedness mo, napaka-importante pa rin na you go through this process at hindi magiging walang saysay yung gagawin natin, no? In most cases the result will affirm, lalo pa itong mag-a-affirm at ma-re-reinforce pa, magpapatatag pa sa mga nalaman mo na or alam mo na mga gift na na-discover mo sa buhay mo. Ito po ay mag-a-affirm palalo at ito'y magpapatatag palalo sa katotohanan kung ano yung giftedness na tatagbuan mo na sa buhay mo. So kung ikaw ay alam mo na yung giftedness mo, okay pa rin mga kapatid na you can go still somehow go to this exercise na gagawin natin, no? But many believers have taken the test over a number of years. Marami daw po mga believers mga kapatid
na they have taken this test, no, for a number of years since the questionnaire went into use in the mid 1970s, and through it God has shown them new areas of ministry that he is opening up for them. Na kahit alam na natin na although meron ka ng giftedness sa Panginoon na noon pa man ito ay alam mo na, pero hindi pa rin tayo limited kasi gaya pa rin ng Panginoon na bigyan tayo ng another gift, no, na maaring hindi po na-discover o maaring na-discover mo isa pero maybe God is continuously giving us a gift, no, bukod doon sa na-discover na natin. Kaya napaka-importante po na ma-open uli ito sa bawat isa. For the veterans as well as the novices, kung doon sa mga ibig sabihin ng veterans, yung mga matatagal na meron ng alam na nila yung kanilang giftedness, or yung sa mga karamihan naman sa atin na hindi pa po alam, this is a stimulating and enjoyable experience. No? Napakaganda po ito na ma-enjoy natin po itong experience na ating gagawin para matuntun po natin yung ating giftedness from the Lord. Okay? So you will be asked to rate 135 statements. So gagawin natin po yung 135 statements na makikita natin doon sa ating pong manual, no? The Wagner Modified Handouts Questionnaire. Thousands and thousands of believers have been blessed by using the Wagner Modified Handouts Questionnaire over the years. So since nung since na itatag po itong Wagner Modified Handouts Questionnaire since in the year 1970s, marami na po na blessed nitong experience na ito, no, itong process na ito for over the years, no. Sabi dito, constant feedback has enabled the author to refine the questionnaire over and over again to the point where you can be assured that it will give you a fairly accurate picture of what kind of ministry God expects you to be carrying out in your group of believers. So dito, constant na maraming feedback ang nangyayari, no, na sa mga throughout the years dun sa mga naka-experience itong ganitong klasing gawain or itong process na ito, na yung author, yung gumawa nito, si Wagner, no, patuloy niyang nire-refine itong mga questions na ito over and over. Sabi doon, para sabi nga natin to the point where you can be assured, no, para lalo pang ma-assure tayo mga kapatid at magkaroon tayo ng fairly accurate picture kung ano ba yung ministry ng Panginoon Diyos na gusto niyang ganapin sa bawat isa sa atin, na gusto niyang gawin, no, sa ating pong mga iglesia at sa mga group of believers. Okay? Now, however, do not regard the result of this test as final. Ibig sabihin, kapag ginawa po natin itong test na ito, hindi natin i-consider na kung ano yung lumabas is a final already. Okay? The 3 or 4 gifts you score highest in may or may not be your real spiritual gifts. Dahil ito ay exercise, mga kapatid, yung 3 or 4 na mga gift na mai-score natin na highest, no? Kaya magkakaroon tayo ng total score diyan later on. Kaya bago tayo magkaroon ng total score, kailangan natin magkaroon muna ng i-score muna natin o i-jot down natin kung saan po tayo doon sa mga bawat questions na yan, no? At i-check natin yung mga box na yan kung saan tayo po nakapaloob sa bawat question. At bawat question meron pong mga allotted na score, no, o score, no? At kapag natapos natin yung 135 question, ito total po natin yan. At kapag makita natin yung total, yung tatlo hanggang ika-4 na highest score, yun po yung makikita natin na parang kinukonsider natin na ating spiritual gifts. Pero sabi dito mga kapatid, but you can be sure in either case that they are a starting point for prayer and experimentation. Hindi ibig sabihin dahil yun ang lumabas sa ating pong test or sa ating pong assessment, hindi nagsasabi na ito na maaring hindi talaga yon or maaring isa doon or hindi talaga yon. Kasi kung mapapansin natin dito mga kapatid, it is a starting point for us to pray and experiment. Remember, it is you who you will answer it. Kaya kung hindi ka naging honest, mga kapatid, dun sa mga question na yan, maaaring iba ang lalabas talaga. Pero kung magiging honest tayo sa bawat question, mga kapatid, at magiging truthful tayo sa pagsagot niyan,
I believe that God can use this, no, upang ma-discover natin yung ating pong mga giftedness. So you will need other members of the body of Christ to help you confirm what gifts you have. So nakadepende po yan mga kapatid kung magiging honest tayo dun sa bawat question. And I hope and I pray that the Lord will guide you, no, that the Holy Spirit will guide you when we answer all those questions, no, para matunto natin yung ating pong mga ma-discover natin yung ating mga giftedness. Okay? Now, the answers you will see are based on your personal experience. Kaya nga sabi ko nga kanina, nakasalalay yan sa sarili ninyong mga experience. Consequently, if you are a new believer or a young person, you probably do not have much of a track record in ministry to go on. Maaring sa'yo, ngayon ka pa lang nag-uumpisa or gusto mo talaga ma-discover yung gift, no? Sabi doon, you probably do not have much of a track record na wala ka pang experience or track record sa ministry to go ahead. So you will enjoy the experience, sabi dito, but hold the result lightly. Sabi doon, if this describes your situation, you definitely will want to take the test one or more times down the road. So kung ikay nag-uumpisa, hindi tayo limited lamang na gawin itong exercise once, no? Ibig sabihin, kung talagang very new ka pa talaga, napakaganda na ulitin mo ulito, no, kung talagang prayerfully ask the Lord, no, talagang i-guide niya tayo, no, para sabi nga dito, no, you can take the test one or more times down the road. Hindi po kawalan yun na talagang gagawin lang natin to one time, pero napakaganda na ulit-ulitin natin dito para talagang ma-assess natin talaga yung ating pong buhay, no, when it comes to the gift na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Okay? Now, Step 1, ano ba yung gagawin natin? Unang step natin, we will go to the list of 135 statements in the questionnaire. So, meron kayong makikitang 135 na questions dyan, no? Na after this, na meron pong mga square dyan. Sa bawat item, bawat number, meron pong maths, sum, little, or not at all. So, merong M, merong S, merong L, tsaka N dun sa mga square after nung bawat questions, no? So makikita ninyo. So warning, do not score according to what you think should be true of your life or what you hope might be true in the future. So hindi natin po we need to be honest dito in putting what will be our answer, no? Hindi ito parang hindi mo titingnan dito yung score or yung talagang sabi nga natin, we need to be warned not to score according to what you think you should be true, no? Or of your life or what you hope might be true in the future, pero maging honest daw tayo sa pag-score sa bawat question on the basis of actual past experience. So, kung hindi mo pa ito na-experience, no? So it means to say na ang magiging score mo diyan not at all, no? Yung N. Pero kung na-experience mo yan in the past, maaring it may be much or some or little. Okay? Kapag hindi natin na-experience yon, so N ang ilalagay natin. So kapag naman na-experience natin doon, maaring pag sinabing maths, ibig sabihin lagi mong na-experience yon, yung ganung klaseng sitwasyon. Maaring yung namang sum, yung may mga pagkakataon lang na na-experience yon pero hindi lagi. Pero naman yung little, yung kaunti lang laman, no? Na hindi naman sum pero very little lang. Pero pag sinabing not at all, ibig sabihin hindi mo pa talaga na-experience yon since the time na naging Kristiyano ka. Okay? So in most cases, the answer that comes first to your mind will turn out to be the most valid answer. So hindi tayo po magtatagal sa pag-iisip, no? Yung parang aabutin tayo ng isang oras to answer one question. Hindi po 'yun gagawin natin. Ang sabi dito, the most valid answer that first to come into your mind will turn out to be the most valid answer. Kasi sabi dito, the more you find yourself pondering, okay, yung magtatagal ka sa question niyon, the fuzzier your answer might be. Okay? So, sabi nga natin, napakaganda kung ano yung una kagad na nagtatak sa isip mo as the Holy Spirit guide you, yun yung pinaka most valid answer. Kasi mapapansin, malalaman mo naman in your own experience kung talagang na-experience mo yon o hindi. Okay? So kung na-experience mo, is either you will decide now whether much, some, or little. Pero kung hindi mo talaga na-experience yon, 100% ang ilalagay mo talaga not at all.
Okay, so yun po yung ating pong gagawin. Okay, so yun po yun. So if you have your ball pen, if you have your pencil, so be ready with that and also with your manual at yun po yung gagawin natin later on. Okay, so ang susunod po sa step 2, when you are finished, we will calculate the score by means of scoring chart. So kapag natapos po natin yung 135, na score ninyo yung M, S, L, at N, lalagyan natin ng score yung lahat ng mga answer natin. Kapag meron kang maths, 3 points ang ilalagay doon. Kapag meron kang sum, no? Meron kang sum, it will be 2 points. Kapag little, 1 point. At pag not at all, 0 siya. So wala siyang score. So kapag natapos po natin yan at the end ng exercise, ito total po natin yan, no? Sa lahat noon, doon sa inyong mga susunod na page ng inyo, makikita ninyo doon na sa question 1, ano yung magiging score mo, no? At that question 1, tapos ito total natin yon pa kanan at lalagay mo doon yung total mo papuntang kanan. And then so lahat yon lalagyan natin ng score yung bawat question. So you will immediately see which the gifts are strongest and which are the weakest. Kapag tinotal po natin lahat yan, makikita mo doon kung alin ka ang strong. Kung alin yung pinakamataas mo, yun yung strong mo. At kung yung pinakamaliit naman, yun yung pinaka-weakest. So, ibig sabihin, yung tatlo at ikaapat na pinaka-strong na score mo, yun yung pinaka-makakonsider natin somehow will be your gift from the Lord. Okay? So, yun po yung magiging exercise natin dito. Okay? So, step 3, forward top 3. So kapag na-distinguish na natin yung tatlong spiritual gifts natin, so perhaps siguro magkaroon tayo ng one-on-one sometime, no, para ma-assess ko rin yung inyong mga score, no, para sabi dito, forward your top 3 spiritual gifts to your small group leader or sa isang pastor or yung talagang makaka-interpret nung inyong mga spiritual gifts na nakita natin. Okay? So yun po yung gagawin natin. Okay? Now, we will now go on, be ready on it, no? We will not exceed on our time. We will still stop by 11 o'clock, no, sa ating pong time. At kung ano man yung matapos natin, i-continue po natin ito sa mga susunod nating discipleship training. At kapag natapos natin ito, saka na lang natin itutuloy yung mga lessons natin sa ating pong training. Okay, so napakaganda po ito kasi tama-tama naman dahil yung ating pong lesson sa ating natapos na Module 4 is all about spiritual gifts. Kaya napakaganda po na talagang isunod natin to bago tayo mag-start ng lesson sa Module 4. Okay? So instruction, sinabi ko na instruction natin, for each statement, mark to what extent it is true to your life. Kung ano yung totoo. Sabi ko nga, we need to be honest here. So allow the Holy Spirit to guide you. So ang a-answeran natin sa bawat question is maybe M. Pag sinabing M, maths, S will be some, L will be little, and N, yung talagang wala. Hindi mo talaga na-experience pa yon sa buhay mo. Okay, so if you are now ready, now we will go now to the first question. So I will explain it to you, and then ang gagawin natin, we will try to make some time. No, hindi ko po mamadaliin kayo. No, sometimes maybe we'll give some time before we proceed to the other question. Okay, so that you can really be guided on it. Okay, so let's be ready now and let's go. Okay, so number 1, ang ating question po sa number 1, I have desired to speak direct messages that I receive from God in order to edify, exhort, or comfort others. So ano bang sinasabi nito? Ang sinasabi sa question, Mike, sa question number 1, meron kang desire, no? Meron kang desire upang ipahayag yung mga direct messages na natanggap mo sa Panginoon upang ito'y gamitin para i-edify, i-exhort, at i-comfort ang ibang tao. Okay, so ang sinasabi dito sa inyong buhay, naranasan mo na meron kang desire para ipahayag yung mga direct messages. Pag sinabi nating direct messages, yun yung first-hand messages. Hindi ito narinig mo sa Facebook, hindi mo siya narinig sa YouTube o sa mga ibang preaching ng mga pastor, pero ito yung mga direct messages dahil nagsasaliksik ka sa Bible,
no? Yung sa inyong devotion, nagkakaroon tayo ng direct messages from God. At kapag nakakaroon tayo ng mga direct messages na yan, meron kang desire upang ito ay ibahagi mo sa iba para ma-edify o lumago sila at ma-encourage, no? Ma-comfort sila. Okay, so yun po yung ibig sabihin niyan. Okay, so you can now jot what will be your answer. So I will give you time whether you experience this much, some, little, or not at all. Okay, so that will be question number one. Parang may desire ka na na ipahayag mo yung mga direct messages na natuntun mo sa Panginoon nung ikaw ay nag-aaral or nagbabasa ng Bible or God has given you a direct message, no? Hindi po ito second hand message, na pag sinabing direct message, ito ay first hand message na na-receive mo sa Panginoon, no? Sa pagsasaliksik mo ng Bible, sa inyong devotion, no? Hindi ito parang narinig mo sa pastor mo or sa ibang preaching or anuman, pero it is a direct message from God na ibinigay sa iyo na gusto mong gamitin para ikalalago, ma-encourage at ma-comfort ang ibang mga tao, lalo na yung mga kapatid sa pananalig. Okay? I hope you are already have an answer to it. Maybe much, some, little, or not at all. Okay, let's proceed now to question number two. Number two, I have enjoyed ministering to a certain group of people over a long period of time, sharing personally in their successes and their failures. So sa question two naman, nandun yung sitwasyon sa buhay mo na na-enjoy mo na mag-minister sa mga group ng mga tao sa mahabang panahon, sabi dito. At doon sa kapag na-enjoy mo yung magmi-ministers ka sa mga tao, na nandun yung sharing personally, yung nakakapag-share ka personally in their successes and in their failures. So, ibig sabihin, nandun yung na-enjoy mo yung mga ganong sitwasyon sa buhay mo na kapag nandun ka sa isang grupo ng mga mananampalataya o grupo ng mga tao, no, for a long period of time, ibig sabihin, hindi mo, ito ay na-experience mo na ng maraming beses sa buhay mo, no, na nagkakaroon ka ng enjoyment, nandun yung kasiyahan at kagalakan mo, na nakaka-minister ka o encourage ka sa mga tao, no, sa mga tao for a long period of time at sa pamamagitan ng pag-share personally, no, nakakapag-share ka ng personally sa kanila ng mga successes at mga kanilang mga failures, no, yung kanilang mga katagumpayan at yung ganun din naman pagdating sa kanilang mga failures in their life, no. Yung ibig sabihin nakakapag-minister ka sa kanila, no? At sa inyong minister sa pagmi-minister mo sa kanila, nagkakaroon kayo ng sharing, no? Sharing personally, no? Nakakapag-share ka sa kanila in their successes, no? Sa kanilang mga nararanasan na mga katangkumpayan sa buhay nila. At ganun din naman, nakaka-share ka sa kanila sa pagdating naman sa mga pagkataon na sila ay nagpipil, no? Sa mga bagay na kanilang ginagawa at nararanasan sa kanilang buhay. Okay, so yun po yun. Ibig sabihin, na-experience mo na ito for a long period of time, no? Ibig sabihin doon, yung para bang narinasan mo na yon nung paman na nakakapag-minister ka sa mga tao in sharing to them regarding their successes and their failures. Okay, so it may be kung hindi mo pa na-experience ito, that this is very new to you, so you will score yourself and not at all. Pero kung ito'y na-experience mo na for a long period of time, so ibig sabihin, it's either you will put yourself either, sabi natin, much, some, or little. Okay? Okay, so may question tayo dito. Pwede po ba ang kagaya ng ginagawa namin sa Bible study or sa tambourine po ba? Okay, that can be a group of people, no? It's either in your Bible sharing or in your own particular group sa ministry. Kung ito ba ay nagagawa ninyo, no, for a period of time, no, nakakapag-share ka sa kapwa mong mga
believers, sa mga tao sa group mo sa ministry, no, na napapag-usapan ninyo yung kanilang mga successes, no, yung kanilang mga failures, no, nagkakaroon kayo ng sharing at na-enjoy mo ito, no, sa buhay mo, no, yung kapag sila humihingi sa iyo ng mga bagay, no, na nakaka-relate ka sa kanila, na-minister sa kanila, no, kapag sila ay nagse-share sa iyo ng mga failures nila sa buhay o yung mga katagumpayan nila, ikaw yung parang nakaka-share ka sa kanila, no, personally. Yung parang na-enjoy mo yon or na mahabang taon na mo na-experience ito, no, sa inyong buhay bilang mga mananampalataya. Okay? So that will be the question there. Okay, yung para bang nangyayari na yon, it may be in your Bible sharing, no? It may be in your own ministry, no, sa tambourine kung sila Madi yung nagtanong, it may be somehow na sa inyong sharing ninyo sa tambourine ministry niyo, no, na kapag you are enjoying together, no, nandun yung siyempre nagkakaroon tayo ng sharing together, no, dahil kapwa tayong mga mananampalataya, and during that time of sharing together, yung mga bawat isa nakaka-share ng mga successes, mga failures, and you are able to minister to them. No, yun po yung sinasabi dito, nakaka-share ka personally sa kanila with their successes and with their failures. Okay, so that will be number 2. Okay, let's go to number 3. It may be, kung na-experience mo na ito, maybe maths, sum, or liter. If not, kung di mo na-experience ito, N ang isasagot natin, not at all. Okay, number 3. Okay, people have told me, may mga tao daw na nagsabi sa iyo that I have helped them learn biblical truths in a meaningful way. May mga tao nagsabi daw sa iyo na natulungan mo sila para maintindihan yung mga katotohanan sa Biblia in a very meaningful way. Na-explain mo sa kanila na maayos, no? Yung very meaningful na-explain mo yung mga biblical truths sa kanila at natutulungan mo sila na maintindihan yung mga biblical truths na yan na in a very meaningful way. Okay? So very simple naman, no? Yung para bang marami ng taong nakapagsabi sa iyo. Ibig sabihin, na-experience mo na ito. Na may mga taong nagsabi sa iyo na sila ay nagpapasalamat sa iyo na natulungan mo sila, no, para malaman nila yung mga katotohanan sa Biblia, no, in a very meaningful, nagkakaroon ng meaningful yung mga bagay na yan sa kanila, no, is because you are able to help them para maintindihan yung mga biblical truth na yan na in a very meaningful way, no? Yung natutulungan mo sila na maintindihan yon meaningfully, no? Yung talagang may pamamaraan kang ginagawa para yung mga tao na yan ay maintindihan nila at talagang malaman nila yung mga biblical truths na yan na sinishare mo sa kanila. Okay? So, ito ibig sabihin, naranasan mo na ito. Either naranasan mo na o hindi. Kung naranasan mo na yan at may mga tao na lumapit sa iyo na nagsabi niyan na natulungan mo sila para malaman nila ang katotohanan sa Biblia, no? So you will just answer it maybe maths, sum, or liter. Pero kung hindi naman ninyo ito naranasan na wala pa pong tao na lumapit sa iyo, na nagsabi sa iyo na natulungan mo sila, so N po ang magiging sagot po natin dyan. Okay? Okay, let's proceed to question number 4. No? Very easy naman yung number 3 natin. Okay, let's go to question number 4. So I have applied spiritual truth effectively to critical situation in my own life. So dito naman patungkol sa buhay mo. Hindi naman patungkol sa ibang tao. So sa buhay mo, nai-apply mo raw yung mga spiritual truth effectively sa mga critical sitwasyon ng buhay mo. Ibig sinabi natin critical, yung mga hindi magandang sitwasyon sa buhay mo na during sa mga pagkakataon na yon na hindi maganda ang nangyayari sa buhay mo, nai-apply mo yung mga spiritual truth, yung mga katotohanan na natatagpuan natin, nakita natin sa Biblia, effectively, na very effective ka na i-apply, ipamuhay yung mga spiritual truth sa inyong mga sariling buhay sa mga pagkakataon na hindi maganda ang nangyayari sa buhay natin. Okay? So very easy naman tong question na ito.
No? So I hope na na-experience natin lahat ito, no? Kasi kung N ang magiging sagot mo dito, parang namang questionable 'yun sa buhay natin, no? Kung hindi not at all ang magiging sagot natin dito, it's either much, some or little, sigurado dito lang ang question 4 natin. Kasi alam ko naman na na-experience natin itong katotohanan na ito sa ating buhay, lalo na po sa mga pagkakataon na hindi maganda ang nangyayari sa buhay natin. So ang magiging ano natin, lagi ba yan, Mats? Or sometimes lang ba, no? It may be na meron ka pa rin ng mga biblical truth na nag-struggle ka pa rin, pero meron naman na-apply mo na. So it may be some, no? Or little, no? So kung naman na lagi na talagang malaki ang percentage na na-apply mo lahat yung mga truth, so Mats ang magiging sagot natin dyan. Okay, so I hope na hindi po ang ating pong sagot dito. I hope and pray. Okay, so let's go to question number 5. Others have told me, oh ito naman, meron na namang nagsabi daw sa atin. Others have told me I have helped them to discern key and important facts of the scripture. So meron daw sa ating nagsabi na natulungan mo sila na ma-discern o matagpuan nila yung mga key, mga importanteng mga facts, no? Yung mga katotohanan sa Biblia or mga sabi nga natin, mga katunayan na nakita natin sa Biblia, no? At natulungan mo sila na matagpuan yung mga key and important na mga katotohanan sa Biblia, no? May nagsabi daw sa atin, merong others have told me na merong nagsabi daw sa iyo na natulungan mo sila na ma-discern, matagpuan nila yung key at mga importante, no, na mga katotohanan, mga facts sa Bible. Okay? So much, some, little. Kung hindi pa at wala pang nagsabi sa atin yan, N ang magiging sagot natin. Okay? Ibig sabihin, may nagsabi sa iyo, others have told me. Ibig sabihin, ang magiging sagot natin dyan, whether there is someone who had told you or not. So kung merong nagsabi na sa iyo, it's either much, some, little. Kung wala talagang nakapagsabi sa atin yan, so alam na natin po ang magiging sagot na dyan. N tayo. Okay? So number 6, I have verbally encouraged and helped the wavering, the troubled, or the discouraged. So dito, yung pag sinabi nating verbally, yung you are so, sabi nga natin, you are a person who can verbally encourage. Yung talagang natural sa'yo na makapag-encourage at matulungan yung mga nagwe-waver sa buhay nila, yung nagkakaroon ng doubt, yung mga taong may mga trouble or yung mga nadi-discourage, no? At sa mga taong ito na nagwe-waver, mga nasa trouble, na mayroong mga gusot sa buhay nila at sila nadi-discourage, no? Na-encourage mo sila, natutulungan mo sila ma-encourage yung mga taong ito, no? You have verbally encouraged. Yung ibig sabihin, meron kang na-encourage mo sila sa pamagitan ng mga salita mo, ng mga bagay na sinasabi mo, at sila'y natutulungan mo itong mga taong ito na nagkakaroon ng doubt sa buhay nila, yung nagwe-waver o yung mga nagkakaroon ng second thought sa buhay nila, no? Or mga tao na may mga trouble sa kanilang buhay or yung mga taong nakakaranas ng mga discouragement. At dahil itong mga taong ito ay ganoon ang sitwasyon nila, na verbally o nakakapagsalita ka ng encouragement sa kanila para matulungan sila sa kanilang sitwasyon. Okay? So it may be much, some, little, or not at all. Very easy naman to question 6. So we don't need much to expound it more, no? So we still have at around 10 minutes to continue. And then sabi ko nga, magiging on time po tayo dito. We will not exceed our time. Okay, number 7. Let's go to question number 7. Others in my church have noted that I am able to see through ponines before it is evident to other people. Pag sinabi nating ponines, yung mga not genuine, hindi mga totoo. Okay? Nakikita mo yung mga bagay na hindi totoo or mga hindi genuine bago pa man mangyari yon sa mga tao. Okay? So may nagsabi sa iyo
sa inyong church, sa ating simbahan, o sa inyong pagtitipon, o sa iglesia, na ang sinasabi nila, nino-note nila na ikaw ay merong nakikita mo, no? You are able to see, nakikita mo yung mga phoniness, yung mga hindi genuine, na yung hindi mga totoo, na before ito ay mangyari sa ibang mga tao. Okay, yung mga not genuine, yung mga false na hindi totoo, na ito'y nakikita mo bago mangyari yon sa mga tao, no? And it is evident to other people. Before it is evident to other people, bago ito mangyari sa mga tao. So, ibig sabihin, kapag merong mangyayari sa isang tao, bago pa man mangyari yon sa taong yon na hindi maganda, nakikita mo na yon. You are able to see that. And that is something na other told you. No? It may be na meron nagsabi sa iyo, others in your church, na ninonote na you are able to see that. Yung mga bagay na hindi magandang mangyayari, pero ito ay nakikita mo bago pa man mangyari doon sa taong yon. So it is before it is evident to other people. So kung hindi mo siya naranasan, it may be not at all. If that is something that you are able to see at na-experience mo, so it's either much, some, or little. Okay? So parang may discernment ka dito, yung parang nakikita mo siya, no? Yung mga bagay na hindi maganda na mangyayari sa isang tao, pero bago pa man mangyari yon, no? Nakikita mo na siya, nalalaman mo na. So that's a kind of gift. No? So kung naranasan mo yan, so you can just score yourself much, some, or little. Kung hindi, then you have to score that at all. Okay? So number 8, I manage money well in order to give liberally to the Lord's work. So kaya mong i-manage ang pera mo para you can give liberally sa gawain ng Panginoon Diyos. Napakasimpleng sagot mo. Yung para bang you are able to manage your money well. Na ma-manage mo ng maayos yung inyong resources, yung inyong mga salapi o yung inyong income or resources. At dahil namamanage mo siya ng maayos, kaya nakakapagbigay ka liberally or cheerfully sa gawain ng Panginoon. Okay, so I think na I don't think na N ang magiging sagot natin dito, mga kapatid. No? It's either much, some, or little lang ang magiging score natin dito. I hope that you are able to manage money well para ito po ay yung mga resources na yan ay makapagbigay din tayo. Kasi kung marunong tayo maging good stewards ng ating pong mga resources, we are able to give liberally to the Lord. So ngayon, ang tanong, nangyayari ba yan sa buhay natin? Namamanage mo ba ng maayos ang resources mo, ang pera mo, para makapagbigay ka sa gawain ng Panginoon? Okay, number 9. 5 more minutes. I have assisted Christian leaders to relieve them for concentration on their essential job. So, natutulungan mo raw yung mga Christian leaders, no? Mga leaders sa simbahan, no? Natutulungan mo sila para ma-relieve or maibsan yung kanilang mga concentration sa kanilang mga ginagawang mga trabaho. No? It may be trabaho sa ministry or trabaho sa kanilang physical na buhay. It can be work related sa kanilang mga trabaho, or it can be work in the church or work in the ministry. No? Yung mga essential job na kanilang ginagampanan. At pag sinabi nating relieve, natutulungan mo sila, naiibsan mo sila ng burden na yon, yung kanilang concentration sa kanilang mga ginagawa patungkol sa kanilang mga hanap buhay. No? So naa-assist mo raw itong mga leaders na ito, yung mga to relieve them, no? It can be not only Christian leaders, it can be a person, no, na tutulungan mo isang tao, isang kapatid sa pananalig, sa pananampalataya, o it can be someone, no, it can be also other people na natutulungan mo sila na ma-relieve or maibsan or makaraos sila, no, yung matulungan mo sila ma-relieve sa mga nangyayari na kabigatan na sa patungkol sa kanilang mga trabaho, no? Yung kanilang concentration, kasi kapag tayo concentrated sa ating mga trabaho, no, nagkakaroon tayo ng anxiousness, na we become weary, no, kapag tayo ay talagang very focused sa trabaho natin, no, lalo na kapag ang mga trabaho natin very stressful, no, nandun po na talagang
nagkakaroon tayo ng burnout and everything. But then, ikaw naman, natutulungan mo yung mga taong ganoon. No? Yung naiibsan mo sila, narirelieve mo sila sa mga ganong klaseng sitwasyon patungkol sa kanilang mga trabaho. Okay? It can be Christian leaders or any person na you can relieve them, no? I have assisted, no? Na-assist mo na sila. No, so pag sabihin assisted, past tense na po ito, no? Ibig sabihin na experience mo na ito sa buhay mo na nakatulong ka na sa isang tao para ma-relieve yung kanilang concentration o yung kanilang nararanasan patungkol sa kanilang trabaho. It may be mabigat yung trabaho nila kaya nare-relieve mo sila o nare-relieve mo sila sa kanilang mga dinadanas na mga kabigatan sa patungkol sa kanilang mga trabaho o sa kanilang hanap buhay. Okay? So let's have one more slide, the next slide, and then we will end on that. Okay, so question number 10. So 10, 11, and 12, and then we end. So number 10, I have a desire to work with those who have physical or mental problems in order to elevate their suffering. No, sabi dito, I have a desire, meron kang desire para makatrabaho mo yung mga tao na merong mga physical at mental problem. Hindi lang physical na problema, kundi mga mental problem din patungkol sa pag-iisip para magkaroon sila ng ma-elevate o maialis natin sila or doon sa ganung klaseng suffering ng kanilang buhay. So meron kang desire, meron kang ganung desire sa buhay mo na makatulong or to work sa mga tao na meron pong mga physical and mental problem para maibsan yung kanilang mga suffering or maialis sila sa ganung klaseng sitwasyon ng kanilang buhay o mga suffering na nangyayari sa buhay nila. So meron kang desire to work, no? Na meron kang desire na pwedeng gawin o may desire ka na gustong gawin lagi sa mga tao na nakakaranas ng mga physical at mga mental na mga problema para ito po ay maibsan nila o maibsan yung kanilang pinagdadaanan at sabi nga natin, maialis sila doon sa ganung klaseng mga sitwasyon, especially sa kanilang mga suffering na nangyari sa kanilang buhay. Okay? So it's either much, some, little, or not at all. Okay? Now, question number 11, to the last before we end and close. No? Number 11, I feel comfortable relating to people of other cultures and they seem to accept me. So dito, very comfortable ka na makarelate sa ibang mga kultura. Ibig sabihin, sa ibang mga hindi mo kalahi. O, ibig sabihin, yung meron kang sa mga tao na hindi nating kalahi, no? Hindi mo kababayan, no? Nandun ko, very comfortable ka na makarelate sa kanila na in return naman, itong mga taong ito, they seem to accept you. Yung para bang tanggap na tanggap ka nitong mga taong ito, no, when you are relating to them. So nandun yung nararamdaman mo kasi ibig sabihin nararamdaman mo na you are so comfortable na makarelate o makahalibilo sa mga tao na iba ang kultura o ibang nasyon at sa pakiramdam mo rin na ikaw ay tinatanggap nila, that they seem to accept you. Okay? Very easy naman yung question na yan. No? We don't need to expand more about it. So, very comfortable ka lang na makarelate sa ibang mga lahi, sa ibang mga tao na hindi nating kakultura, na it may be iba ang nasyon niya o iba yung kanyang, sabi nga natin, lahi niya, but then, although siya'y kakaiba sa'yo, but then, dahil you are able to comfortably relate to them, they seem, no, yung talagang natatanggap ka nila, no, whether you are a Filipino, no, even though that we are Filipino. Okay, so yun po yung sagot, magiging sagot natin dyan. It may be much, some, little, or not at all. And then last question natin, this is where we will end. We will just continue this next week. Okay, number 12. I have led others to a decision for salvation through faith in Christ. So, nakapagdala ka na ng mga tao upang sila'y mag-decide, upang sila'y maligtas sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa ating Panginoon. No, you are able to lead a person to the Lord. Yun ang ibig sabihin niyan. Na meron ka nang nadala na ibang tao o may nadala ka na ng tao na yung tao na yun ay nakapag-decide, natulungan mo siyang makapag-decide
for that person to experience salvation through faith in the Lord Jesus Christ. Okay, so very easy question naman yan. No? I hope that we are able to have this kind, no, na kind of leading, no, na nakapag-lead na tayo ng mga tao para sila po ay makapag-decide o nadala mo sila sa kanilang sitwasyon na nakapag-decide sila na nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, so I believe that is so it may be much, some little, and not at all. So dito po tayo magtatapos muna, no, sa ating pong thing. We will not exceed on our time. So let me stop this thing. So ibig sabihin nito, although we are not only nasa question number 12 lang tayo, so ang gawin natin mga kapatid before we continue it next week, basahin nyo na po yung ibang mga questions. No, para at least bago pa man tayo magtuloy uli next week, meron na kayong somehow na intindihan na ninyo. Or sometimes, kung hindi pa natin maintindihan, i-explain din naman natin sa susunod na ating pagtitipon sa next week. Okay? So I hope that we are able to enjoy this experience. Although, 12 question lang po yung ating pong na-answeran today, but then hindi mo naman yung kawalan sa atin mga kapatid kasi gusto nating maintindihan talaga yung hindi tayo manghuhula or talagang naintindihan natin at talagang yung isasagot natin doon is that yun talaga ang mangyayari at nangyayari sa buhay natin as the Lord guides us, no, as the Holy Spirit guides us. Okay, let me just stop this para sa ating pong mga hindi nakasama today, and then you can go on also sa here from time to time sa recording natin kung tingin ninyo ay parang hindi pa kayo masyadong sigurado sa inyong nasagot sa 12 na yan, pwede pa naman din baguhin yan talaga. Okay? So let me